1 minute, 2 minutes after na nagyanig, naglabasan lahat talaga ng ambulance, fire trucks sa lugar namin. Dito sa lugar namin, bukid to. So ganun kabilis. Ayun, mabuti naman dito sa Davao, mabibilis yung response ng 911 saka ng local government dito. So congratulations talaga kay Mayor Baste, saka dun sa mga rescue volunteers at syempre sa 911. Anong mga materyales ang pwedeng gamitin dito sa Pilipinas kapag kailangan mo mag-build ng campfire? Kunwari gagabi na, kailangan mo magluto o kaya kailangan mo ng ilaw sa camp. Lalo na kung wala kang dalang mga papel na pangsindi o kaya wala kang dalang posporo o kaya kerosene. Madalas syempre nagbabaon tayo ng papel o kaya mga panggatong, di ba? What if wala? Pag di mo dala-dala yung mga yon, wala kang posporo, wala kang papel o kaya wala kang kerosene. Pinakamadali syempre, may dala kang kerosene, buhos na lang, diba? Ako hindi ko ginagawa yon kasi pag nagluluto, parang ayoko yung amoy ng kerosene doon sa pagkain. Katulad dito, fish pan to, wala talagang kerosene, wala kaming kerosene dito. Hindi na ako pupunta doon sa malayo para bumili ng kerosene. Hindi na rin ako pupunta sa malayo para bumili ng mga pwedeng panggatong o kaya para bumili ng posporo o kaya lighter. Ang gagamitin ko, kung ano yung meron ako dito. Ayan, katulad niyan, meron akong ferro rod. Meron akong ferro rod dito. Ayan, saka meron akong knife. Parang striker ng ferro rod. Okay, so tapos maghanap tayo ng materials ngayon. Yun yung gagawin natin pang sindi. Para masindihan natin yung mga kahoy, mga firewood na pwedeng gamitin sa campfire. So tara, samahan nyo ako. Kilala ko lang yung pusa namin na to. Ito si Zoe. Yan yung madalas sumasama sa akin kapag nagbibuild ako ng campfire. Okay, so dito po sa Pilipinas, common naman talaga sa atin dito yung kawayan, di ba? So katulad yan, sa mga dinadaanan natin sa trail, kapag nagka-hike tayo, talagang may madadaanan tayo ng mga dahon ng kawayan. Katulad po yan, tuyo na yan. Ayan, makikita nyo, mga dahon po yan ng kawayan. Ayan, madaling sindihan yan. Tapos siyempre marami rin tayong dito sa Pilipinas. Ito fiber yan, galing sa ng coconut. Yan siya. Yan, sobrang dali po nitong mag-apoy. So yan siya. Tapos syempre dahil common na common yung kawayan, marami po dito. Sa English yata ang tawag dito ay bamboo sheet. Madalas ako, ito yung ginagamit ko na parang papel. So kapag gusto ko nang palakihin yung apoy, ayan, dagdag lang ako ng dagdag nito. Ingat lang po kayo kasi nakakasugat to. Pwede kayo ma-paper cut. Yan siya. So kung may gloves kayo, mag-gloves kayo. Ayan po siya. Ganyan yung itsura nyo kapag nandun siya sa kawayan. Ayan yung itsura nyo. Nakadikit siya dyan. Yan po. So, and then syempre ito rin, importante rin to. Kung meron kayong makitang bunot. Tapos syempre ayun no, kukolektahin natin yung mga nag-dry up na sa galing din po sa nyug yan. Kukolektahin natin yan, tapos yung kahoy niyan ipunin din natin para gawing firewood. Pinutol-putol na natin siya, no? Ito yung parang pinaka-kahoy niya. Nakakuha tayong bunot. Tapos itong fiber galing sa coconut. Saka itong mga balat na galing sa kawayan. So bamboo. Yan po. Well, make sure lang, no, katulad nito, ginagamit to sa agriculture for mulching. So ibig sabihin, magre-retain yung tubig niyan pag nabasa. So hanap po kayo ng tuyo para madaling madali siyang sumindi. Kasi ito yung gagamitin natin na parang pinaka-bed niya. Okay? Para doon po natin lalagay lahat ng panggatong. So tara, simulan natin. Medyo i-ano lang natin. Medyo i-open nyo lang po konti. Hilahin nyo lang.
Tapos ito pinakamaganda to. Ito yung pinakamaganda. Ayan. Dagdag nyo lang sa ibabaw. Medyo ikalat pa lang natin ulit para maging magsindi. So yung ginamit pa natin yung fiber or lanot yan dito ang tawag dito. So para ikinalat lang natin para lang mas madaling sumindi. Then strike ulit tayo. Okay, so meron na. Gawin na natin yung dagdagan na natin konti. Ito yung meron yung fiber, yung bamboo stick pala. Ayan, para hindi mahirap hawakan. Ayan, katulad yan, bigyan natin doon. Parang namatay yata. Paypayan natin. Itong bamboo sheet pwedeng pamaypay rin to. Dagdagan na rin natin ng fiber galing sa coconut na mas madali. Medyo challenge talaga to kahit yung mga sanay isa nahihirapan lalo po ngayon ulan ng ulan. Ayan, okay, so ayan na, meron tayong campfire. By the way nga pala, congratulations sa Central 911 ng Davao, no, sa mabilis na pagresponde sa lindol. Itong mga nakaraang nangyari lang. Then syempre congratulations din sa local chief executive sa LCE natin na si Mayor Baste. Sir, salamat po at mabilis yung response. Actually nung lumindol, nagulat kami lahat nasa bukid kami. Akala ko may maraming nasaktan or nasawi Kinabahan din kami kasi mga 1 minute, 2 minutes after na nagyanig, naglabasan lahat talaga nung ambulance, fire trucks sa lugar namin. Dito sa lugar namin bukid to. Naglabasan tapos mukhang may tawag na for rescue. So ganun kabilis. Ayun, mabuti naman dito sa Davao, mabibilis yung response ng 911 saka ng local government dito. So congratulations talaga kay Mayor Baste saka dun sa mga volunteer rescue rescue volunteers at syempre sa 911. Okay, so ito na po yung natin, campfire. Okay na. So nakita nyo, simple lang, no? Kahit na hindi ko ginamitan ng kerosene, kahit wala akong dalang papel, ginamit ko lang bunot, itong bamboo sheet or balat ng kawayan, saka itong lanot or fiber na galing sa palwa or dahon ng coconut. So hindi na kailangan talaga magdala ng kerosene, sa totoo lang. Ako rin, ang pangit ng nun, ang pangit ng amoy sa pagkain. O kaya habang nagka-campfire kayo, medyo maamoy mo rin yung kerosene talaga So ayun, hindi siya maganda. So by the way, maraming salamat and ingat po kayo lahat and stay strong Davao. Okay, salamat po.